Okay, at sa punto pong ito, alamin naman natin ang magiging sitwasyon ngayon dahil patuloy niyang umiiral ang Bagyong Mario sa bandang hilagang kanluran or silangan ng ating Luzon area. Makakasama po natin si Jessie Basco ng Pag-asa DOST, Panahon TV. Jessie, magandang umaga. Good morning sa inyong lahat at good morning mga boss. Ngayon nga po ay meron pa rin tayong binabantayan na bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Kaya naman alamin na natin ang update kaugnay nga dito kay Mario. Makakasama natin si Pag-asa weather forecaster Chris Perez. Good morning, Mr. Perez. Magandang umaga, Jessie, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Mr. Perez, ano na po ba ang pinakahuling balita tungkol dito kay Bagyong Mario? Nananatili pa rin ba ang lakas nito at papaano po ba ang magiging kilos nito? Jessie, bagamat mapapansin natin sa karagatan pa rin siya ng Philippine Sea sa mga oras na ito, ay patuloy nga itong kumikilos papalapit dito sa may bandang hilagang Luzon. At kaninang alas 6 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 190 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. Taglay ni Mario ang lakas ng hangin na umabot hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ng hangin ay aabot hanggang 100 kilometers per hour. At kung magpapatuloy ito sa pagkilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 22 kilometers per hour, asahan po natin na posible nang tumama dito nga sa bandang Cagayan Isabela area ang sentro ng bagyong si Mario mamayang hapon. Ulitin lamang po natin, mataas ang posibilidad na tumama sa kalupaan itong si Bagyong Mario at mataas din po ang chance na mangyari yan mamayang hapon at dyan po yan sa may Cagayan Isabela area. So sa mga kababayan po natin dyan, importante yung patuloy natin pagmamonitor sa lagay ng panahon. At Mr. Perez, ngayon nga po ay unti-unti nang lumalapit itong sa kalupaan, ito nga si Bagyong Mario. Ibig sabihin po ba niyan ay nakataas na naman ang mga public storm warning signal natin? Tama, Jessie. Sa ngayon, meron tayong public storm warning signals number 2 and 1 na nakataas sa ilang lugar dito sa hilaga at gitnang Luzon nga. Nakalista dito yung areas na may public storm warning signal number 2 sa mga oras na ito. Ang lalawigan ng Cagayan kasama ang Calayan at Babuyan Group of Island, ang lalawigan ng Isabela, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Abra at Ilocos Norte. Itong mga nabanggit po nating lalawigan ay makakaranas ng masungit na panahon na may maalo naman hanggang sa napakaalong karagatan. Samantala, nakataas naman ang storm signal number 1 sa lalawigan ng Aurora, Quirino, Nueva Ecija, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at dito nga sa Batanes Group of Island. Mga pag-ulan naman at pagbugso ng hangin at mga katamtaman hanggang sa maalong karagatan ang inaasahan natin sa mga nabanggit na lalawigan. At dahil nga po nakataas, ito nga public storm warning signal number 2 and 1, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin? Ano po bang ibig sabihin kapag nakataas ang signal number 1? Ganun din po ang signal number 2 at signal number 3 and signal number 4. Jessie, yung mga public storm warning signals ay isinaayos ng Pag-asa para mabigyan ng warning ang ating mga kababayan hinggil nga sa maaaring peligro ng dulot na isang paparating na bagyo. Halimbawa, sa public storm signal number 1, ang hangin ay umabot na hanggang 30 to 60 kilometers per hour ang lakas at posibleng ang maranasan in at least 36 hours sa isang lugar. Maaring magsuspindi ng klase dito nga sa preschool at kindergarten sapagkat sa lakas ng hangin ito, posible ito magdulot ng mahina or kaunting damage nga. Lalong-lalo na po sa mga structures na mahina po ang pundasyon. Yung mga bahay na gawa sa nipa ay maaring ma-uproot, partially ma-uproot. Yung mga banana plants ay posibleng matumba at yung mga ilang pananim sa agrikultura na nasa flowering stages lamang po ay maaring maapektuhan ng gusto kapag patuloy ang pag-ulan pag meron tayong public storm signal number 1. Samantala, ang storm signal number 2 naman, mas malakas na hangin inaasahan natin within 24 hours na lamang. 60 hanggang 100 kilometers per hour ang taglay na ang posibleng maranasan sa isang lugar na may nakataas na storm signal number 2. Ano ang maaaring mangyari noon? Of course, suspendido ang klase sa preschool, kindergarten, and elementary. At dahil nga sa lakas ng hangin ito, posible rin po itong magdulot ng light to moderate damage sa sektor ng agrikultura. Yung mga bahay na weak ang structures, yung mga luma ng bubong ay maaring partially maiangat or masira ng malalakas na hangin na dala ng isang storm signal number 2. Samantala, pag dumako naman tayo sa public storm warning signal number 3, asahan po natin na mas malakas na hangin simula
100 hanggang 180 kilometers per hour ang posible nating maranasan sa lugar sa loob lamang ng 18 oras. Mas maliit na yung lead time na tinatawag natin. At dahil mas malakas nga ang hangin ito, may tendency po itong sumira talaga ng mga bahay na hindi lamang mahina ang struktura, kundi yung mga luma at kahit na yung medyo bago-bago, pero dahil nga sa lakas ng hangin ito. At meron din tayong klase suspension sa lahat ng antas ng paaralan, preschool, kindergarten, elementary, high school, and college. Samantalang pinakamalakas nga natin, yung public storm signal number 4, na karaniwan ay natataas kapag may isang super typhoon na papalapit sa ating bansa. Lakas ng hangin ay hihigit pa sa 185 kilometers per hour at ang lead time natin or yung time for preparation bago maranasan ay 12 oras na lamang. Sa ganito talagang heavy damage ang inaasahan natin sa lahat ng sektor, agricultural, power, industrial sector, suspension ng klase sa lahat po ng antas, posible po yan. At yun nga, in terms of damages, talagang very heavy damages ang inaasahan po natin sa mga lugar na yun. At sa mga oras na ito, gaya nga na nabanggit natin kanina, dahil sa papalapit na bagyo si Mario, meron po tayong dalawang storm warning signals na nakataas. Yun ngayon, public storm warning signal number 2 at public storm signal number 1. So ayan mga kababayan, naintindihan na po natin ang pagkakaiba ng signal number 1, 2, 3, and 4. At ngayon nga po ay nakataas ang public storm signal number 1, 1 and 2 dito po yan sa bahagi ng Luzon dahil nga po dito kay Bagyong Mario. At Mr. Perez, dahil nga po hanggang ngayon ay nasa karagatan pa rin itong si Bagyong Mario, ibig sabihin rin po ba niyan ay may nakataas na gale warning mula sa Pag-asa? Meron pong nakataas na gale warning. Bukod pa doon sa mga lugar na direktang ang maapektuhan ng bagyong si Mario, ay automatic na po na hindi na po papayagang pumalaot yung mga mangingisda at yung maliliit na sakyang pandagat as well as yung mga shipping vessels, yung mga ferry owners ay hindi na rin po pinapayagang pumalaot dyan. Ngayon dito po sa western seaboard ng Central Luzon, sa seaboard ng Southern Luzon, sa seaboard ng buong Visayas at dito sa eastern seaboard ng Mindanao, asahan po natin yung mga malalakas na hangin na posibleng magdulot ng rough to very rough sea condition. Kaya payo po natin sa ating mga kababayang mangingisda at yung mga may mga maliliit na sakyang pandagat na hanggat maaari, huwag po muna pumalaot dun sa mga areas na may nakataas na gale warning sa mga oras na ito. So sa mga kababayan po natin, uulitin lamang natin kung kayo nagbabalak na pumalaot o maglayad ngayong araw, hindi po ligtas ang kondisyon ng mga karagatan natin. Dulot nga po yan nito nga ni Bagyong Mario, lalo na po sa may eastern section, sa mga seaboards dito po sa eastern section ng bansa natin. So yan po ay para sa inyong kaligtasan. Kaya kapag nakataas ang gale warning, iwasan po muna ang maglayag. At Mr. Perez, ito po bang mga pag-ulan na nararanasan natin ay magpapatuloy sa mga susunod na oras? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Well, tama po sila dyan. No? Itong mga pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng Luzon, bukod pa doon sa mga areas na may storm warning signals number 2 and 1, ay inaasahan po natin within 24 hours. As a matter of fact, yung ilang bahagi nga, storm signals number 2 and 1, masungit na panahon, maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Dito naman sa Kamaynilan at sa natitirang bahagi ng Luzon, makakaranas po tayo ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagguho ng lupa. Kaya payo natin sa ating mga kababayan na maging alerto po sa mga ganung bagay. Samantala sa Kabisayan, dahil malawak pa rin ang kaulapan na dala nitong bagyong si Mario at yung pinag-ibayan nating hanging habagat, magdudulot naman ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa nabanggit na bahagi ng ating bansa. Sa Mindanao, basically maganda ang panahon, subalit asahan pa rin po ang mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa dakong hapon o gabi. Kaya naman po sa mga kababayan natin na lalabas ng bahay ngayong araw, huwag na lamang pong kalilimutan ang pagdadala ng payong at syempre ang patuloy na pagmumonitor sa kondisyon ng panahon lalo pat meron nga tayong binabantayan na si Bagyong Mario. Maraming salamat po Mr. Perez. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa ang Panahon TV. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Okay, maraming salamat sa iyo, Jessie Basco, para sa weather update.